Balik local updates naman po tayo mga kapatid. Silipin na natin ang magiging lagay ng panahon this awesome Wednesday. Kasama pa rin ang nag-iisang weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, gaano ba kataas ang tsansa ng pag-ulan today? Oo nga, ang dalas ng pag-ulan. Good morning, Maui, at good morning mga kapatid. Weather update po tayo ngayong araw ng Miyerkules. Yes, Maui, napapadalas na nga yung ating mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. Yes, especially dito sa western section ng ating bansa. Kasabay na po yan ang unti-unting pagpasok o ang papalapit na transition period natin, papasok nga ng habagat. Sa ngayon, wala na po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Umatras na din yung ating tinatawag na frontal system. Ito na lamang easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Nagdadala pa rin po yan ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi na po yung ating bansa. Dito sa Mindanao, relatively maliwalas po ang ating panahon, sumisikat ang araw, magandang sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Pero nangyayari pa rin po yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan at mga thunderstorms. Usually po yan sa hapon at gabi. Particularly dito sa mga areas ng Soc-Sargen, kasama na po dyan, ito pong BARMM, maging dito sa may area ng Davao Region. Kaya mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga thunderstorms nito, gaya ng mga flash floods at landslides. Relatively maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Cebu at area ng Palawan. If ever may mga pag-ulan tayo, ito po ay mga isolated lamang at mga localized na pag-ulan na kadalasan nga na nangyayari tuwing hapon at gabi. Dito naman sa Luzon, umatras na yung epekto ng ating tinatawag na frontal system. Relatively maaliwalas po ang panahon natin, sa malaking bahagi na po yan ng Luzon, magiging mainit at maalinsangan pa rin po ang panahon natin, particularly dito sa mga areas ng Cagayan, maging dito sa areas ng Central Luzon. Pero again, kung mapapansin nyo, dito po sa western section ng ating bansa, dito nga sa Luzon, yung mga nakatapat dito sa West Philippine Sea, meron tayong mga possible thunderstorms tuwing hapon at gabi. Kasama po dyan ang areas ng Ilocos at ito pong western section ng Central Luzon. Mas mapapadalas na nga po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms o yung ating mga tinatawag na afternoon showers. Lalong-lalo na kalagitnaan na po ng Mayo, hanggang huling bahagi na po yan ng Mayo. Kasabay po yan ng unti-unting pagpasok o yung ating transition period o pagpapalit ng ating wind system papuntang hanging habagat. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila. Kaya sa mga papasok pa lang ng trabaho, ugaliin po natin magdala ng payong. Magagamit po natin yan pananggalang sa matinding init ng panahon sa tanghali at pagsapit ng hapon, tumataas na po yung ating mga tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms. So nauuso na po yung ating mga afternoon showers. Dito sa area ng Cebu, medyo mas mababa yung ating tsansa ng pag-ulan. If ever may mga pag-ulan tayo, ito po ay mga isolated lamang. Relatively maaliwalas po ang panahon natin dyan sa may area ng Cebu. Thunderstorms naman ang ating paghahandaan dito po sa malaking bahagi ng Davao Region, kasama po dyan ng Metro Davao. Bandang alas 2, tumataas na hanggang 80% yung ating tsansa ng pag-ulan. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga thunderstorms na yan, gaya ng mga flash floods at landslides. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.